Tokwat baboy naman tayo tapos lagyan natin ito ng sili para lalo tayong ganahan. Heto yung recipe na bukod sa ulam pwede mo rin gawin itong pulutan. Meron pa ako natirang tokwa kaya ito ipiprito muna natin. Tapos kagabi napadaan ako sa supermarket. Meron kasi ako nabiling karne ng baboy na halagang 100 yung menudo cuts. Nakuntian ako sa nabili kong karne kaya ito ang gagawin ko na lang ya, adobo ko na lang at isasama ko nga itong tokwa. Pagka ganitong golden brown na pwede na natin tong hanguin. Nagpalit lang ako ng panibagong kawali. Kailangan kasi natin pakuluan yung karne kapag malambot na at saka naman tayong magigisa. Pwede namang diretso sang kotsa to kaya lang ako mas gusto ko yung ilalaga muna. Lagyan lang natin ng saktong tubig kung sakaling hindi pa ganong kalambot tsaka na lang tayo magdadagdag. Haluin lang saglit at lagyan ng takip, balikan na lang natin kapag malambot na yung karne. Kahit hindi mo na nga i-adobo, iprito mo na lang. Tapos timplahan mo na lang ito ng soy sauce. Maglagay ka lang ng kaunting suka o kaya kalamansi. Lagyan mo na rin ng sibuyas at sili. Meron ka ng instant na ulam o kaya pulutan kung mahilig ka namang uminom. Naigisa na nga pala natin itong bawang. Kapag lumabas na yung amoy niya or yung aroma, pwede nang isunod yung sibuyas. Lutuin lang natin to, hintayin lang natin na mag-translucent or mag-iba na yung texture ng sibuyas bago natin ihalo naman yung karne. Diretso lang tayo sa paghalo, isang kotsa lang muna natin to kahit 1 minuto lang. Kapag okay na yung karne, pwede na natin itong timplahan, bali konting soy sauce lang muna yung inilagay natin. I-adjust ko na lang yung lasa niyan mamaya kapag kailangan natin dagdagan. Haluin uli natin ito saglit at maglagay naman tayo ng kaunting suka. Hayaan munang kumulo kahit 1 minuto lang bago natin to haluin. At nang hindi lang mahilaw yung pagkaluto sa suka. Kaya hinahayaan ko munang kumulo to kahit kaunting minuto lang. Nakapaglagay na nga rin pala ako dito ng paminta. Tapos naglagay uli ako ng tubig pero konti lang, malambot na rin naman kasi yung karne. Haluin uli natin to saglit at lagyan ng takip, balikan na lang natin kapag kakaunti na lang yung pinakasabaw niya or yung sauce. At kung sakaling pinapanood mo pa rin ako at nagustuhan mo yung ating recipe, paki-like and share mo naman para magka-idea kung ano yung pwede nilang lutuin ngayon. Or kung hindi ka naman marunong magluto, pwede mong isend yan sa asawa mo, paluto mo na lang. Nailagay na natin yung tokwa at hinalo, pakukuluan na lang natin ito ng kahit ilang minuto lang tapos maglagay naman tayo ng MSG. At kung sakaling umabot ka na nga pala dito sa bahagi ng aking video, paki-comment mo naman kung tagasan ka para malaman ko kung saan lugar ako napapanood. At nang makapagpasalamat naman ako sa inyo. Pahuhupain pa natin ng kaunti yung pinakasabaw nyo bago natin ilagay naman tong siling panigang. Sa huli ko na talaga inilagay yan para hindi maparas, ayaw kasi ng asawa ko. Diretso lang tayo sa paghalo at syempre kailangan natin tong tikman kung sakto na ba yung lasa niya. Tama na yung timpla niya mga lods, pakuluan pa natin to ng kaunti. After nga ng ilang minuto, heto na at luto na yung ating adobong tokwa at baboy. Magsali na muna tayo sa ating lalagyan at syempre dito na tayo sa exciting part, yung tikman natin yung ating niluto. Tara mga tamo mga lods, salang halong biro manya-manya pangaluto.